After ng dominant performance nitong si Ayton kontra Orlando Magic nung nakaraan, nag-average siya ng 21 points, 8 of 11 sa field at may 13 rebounds. Pero parang hindi talaga naging masaya itong si Ayton sa nangyari sa Lakers. Lumabas si Ayton papuntang locker room at doon naglabas ng sama ng loob na mismong narinig pa nga ng mga teammate niya at ng mga coaching staff na parang ginagawa nga raw kasi siyang Clint Capela sa Lakers at hindi nga raw siya katulad ni Capela. Si Clint Capela kasi nasa prime niya sa Houston Rockets nun. Mas kilala yan sa classic lob finisher at rim runner na center. Hindi siya yung tulad ng center na nagke-create ng sariling opensa sa ilalim. Yung pinakatrabaho talaga niyan at role niya, pick and roll, screening at rebounding na talagang inaasahan sa kanya ng team. Malayo naman talaga dito kay Ayton dahil si Ayton ayaw nalilimitahan yung sarili niya pagdating sa opensa at gusto lagi nakakakuha yan ng mga lob pass at mid-range shot. Pero mahina nga raw yan pagdating sa rim attack. Kaya ang main point sa sinabi ni Ayton dyan, ayaw niyang maging simpleng screen at lob guy lang katulad ng trabaho ni Capela nun sa Rockets. Pero yan kasi talaga dapat ang kailangan ng Lakers sa kanya dahil sa report mas gusto nga ni Ayton na magkaroon siya ng mas malawak na offensive role na nakakapag-produce at nag-e-exploit sa sarili niyang scoring at mismong play. Kaya ngayon lumalabas din na hindi nga raw talaga bagay itong si Ayton dito kay Luka dahil si Luka mas kailangan ng rim runner, center at lob finisher. Kaya nga madalas mas ginagamit pa ngayon itong si Jackson Hayes pag nasa loob ng court si Luka kumpara kay Ayton ngayon. Ang Lakers may mga superstar tulad ni Luka, LeBron. Sila yung kadalasang may bola at nagke-create ng plays kung ang center nga raw ayaw ng role katulad ng Capela type at gusto ng sariling touches. Mas nagkakaroon sila ng role conflict lalo na kung ball dominant din nga ang center. Kaya yan din mismo yung nakikitang dahilan ng personal frustration nitong si Ayton ngayon sa Lakers. Lalo na kapag hindi nga raw yan nabibigyan ng maraming touches sa game na nagpapakita lang na hindi talaga tugma yung expectation niyan at ng coaching staff pagdating sa role. At yan mismo yung nakikitang problema kay Ayton. Mas nagiging reklamador siya lalo na kapag hindi nabibigay sa kanya yung tamang role niya sa game. At yan mismo yung nakikita nga yung problema sa kanya. Samantalang napapansin naman ngayon na parang nag-aalinlangan ng tumira sa 3-point line itong si Luke Kennard. Malayo sa naging laro niya nun sa LA Clippers. Meron siyang 3.2 3-point attempts per game at 5.7 attempts per 36 minutes. Samantalang sa 7 games niya ngayon sa Lakers, bumagsak ang 3-point attempts niya mula sa 2.3 attempts na lang per game at 3.8 per 36 minutes na lang, na nakikitang sobrang bumagsak yan lalo na pagdating sa elite shooter nga raw na number 1 sa NBA 3-point percentage mula sa 49.1%. Nasasayang nga yung role at pagiging shooter nitong si Kennard ngayon sa Lakers. Ang problema kasi dyan na nakikita kapag nasa floor yung mga primary ball handler nila na mga high usage tulad nga nila Luka, Reeves, LeBron, sila yung mas nakakakontrol ng bola sa opensa. Kaya mas nagiging limited ang off-ball movement nila pagdating sa ibang key players para sa design plays. Kaya kung walang set play para kay Kennard, natural nga raw na bababa yung attempts niyan na parang lumilitaw ngayon na mas limitadong touches ang nakukuha niya at hindi gaano yan nakakakuha ng mga set play mula sa 3-point area at mid-range shot. Kaya bumababa ang volume at priority niyan sa 3-point shot at hindi gaanong nagagamit sa Lakers. Hindi lang naman kasi spot-up shooter si Kennard. Kaya niyang gumawa ng mga pick and roll plays, mag-facilitate minsan. Kaya possible na ginagamit siya para mag-diversified role kaysa gamitin nga lang daw sa pure catch and shoot weapon. At yan mismo nakikitang problema sa role nitong si Kennard ngayon sa Lakers na lumalabas na bumabagsak ang shooting attempts niya since napunta nga dito sa LA Lakers.